Ilocano, masaya-masaya kami na nakita namin na sobrang lusog si BBM. Kasi 4 taon na hindi nagpapakitang malusog. Hindi malusog ang kanyang pamumuno sa ating bansa. Walang trabaho. Pero kahapon, ipinakita niya, kaya niya palang mag-jumping jacks. At kaya niyang gumawa ng kahit na konting measure para tulungan tayo sa panahon ng krisis. Kaya nainganyo nga kami. Sa wakas, magsisimula ka na bang magtrabaho, sir? Sir, araw-arawin mo yan. Sasamahan kita. Mag-warm up tayo sa umaga. Araw-araw nating ipakita ang kalusugan natin, ang lakas natin, tuparin natin ang pangako natin. At sa wakas, mag-umpisa na tayong atupagin ang pagpapaunlad sa Pilipinas. Huwag yung talunan na impeachment process na ipinopromote mo. Talunan rin naman yung pinsan mong gustong tumakbo. Hindi naman natin kilala yan. BBM, nanawagan ka sa lahat ng nagke-question ng iyong kalusugan sa isang pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay. Ipinakita ko sa iyo ang malaking bicep ko kagabi. Makakaasa ka, meron pang mas malaking parte ng aking katawan. At iimbitahan natin si Commissioner Rowena Guanzon na sasama sa atin. Referee, mag-exercise tayo tuwing umaga. BBM, huwag kang aatras. Kami ay seryoso dyan. Ang hamon ko sa iyo sa Luneta, 5 kilometers na walkathon. Walang aircon, walang golf cart. Kaya dahil natin pinag-uusapan ang kalusugan ng presidente, ay dahil po sa krisis, kailangan nandito siya 24/7. Kaya lang, lagi naman po itong si Auntie Claire, pinapakita sa atin, mga luma namang video, kaya tayo naguguluhan. Ngunit, pa-jumping jack si BBM doon sa Malacanang, sabi April 14 daw, di ba kahapon pa yan? Mali pa yung petsa, pero mukhang malusog naman. Kaya hinahamon ka ni Vice Mayor Attorney Respicio, ay hindi pala hinahamon ka. Tinatanggap ni Attorney Respicio ang hamon mo na mag-weights kayo dyan sa gym ng Malacanang at ako ang scorecard o taker. Pwede rin tayong kumuha ng referee sa Games and Amusement Board. Palagay mo, Attorney Respicio, yung liit ni... Ito kasi si BBM is 67 years old. Kasi born in the same year kami. Pero maliit ito sa akin eh. Tignan mo, lalong pumayat nung nag-diverticulitis siya. Palagay mo yung binubuhat niya nilang kilo kaya binibench nito. Kami mga Ilocano, Attorney Guanzon, mga taggat kami. Kung sinasabi nga namin sa aming lugar, mga maitim kami, marami kaming mga pinagkukuhanan ng lakas. Kami mga kalabaw. Kaya malaki ang bilib ko dito kay BBM na malakas siya at kaya-kaya kaming magtapatan sa buhatan. Kaya tuwang-tawa kami, madam, mga Ilocano, masaya-masaya kami na nakita namin na sobrang lusog si BBM. Kasi 4 taon na hindi nagpapakitang malusog. Hindi malusog ang kanyang pamumuno sa ating bansa. Walang trabaho. Pero kahapon, ipinakita niya, kaya niya palang mag-jumping jacks. At kaya niyang gumawa ng kahit na konting measure para tulungan tayo sa panahon ng krisis. Kaya nainganyo nga kami. Sa wakas, magsisimula ka na bang magtrabaho, sir? Sir, araw-arawin mo yan. Sasamahan kita. Mag-warm up tayo sa umaga. Araw-araw nating ipakita ang kalusugan natin, ang lakas natin, tuparin natin ang pangako natin. At sa wakas, mag-umpisa na tayong atupagin ang pagpapaunlad sa Pilipinas. Huwag yung talunan na impeachment process na ipinopromote mo. Talunan rin naman yung pinsan mong gustong tumakbo. Hindi naman natin kilala yan. Hindi, nakakasawa. Sana kung ganyan siya kasaya, no? At saka, ang saya-saya niya, mukha siyang masaya dyan, no? Sana yan din ang maramdaman ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Yan ay paramdam mo, BBM, sa Pilipinas. Wala puro ayuda lang to masyadong superficial yung mga galawan nito. Kaya 3 million ang walang trabaho ngayon, BBM. Sana ang inyong kalusugan ay maayos talaga para mabigyan nyo naman ng trabaho ang mga Pilipino. Ngayon ay gutom na po. Yung bigas, sabi niyo ng inyong sekretary, ay ika-cap down ninyo sa 50 pesos yung imported. Kasi ngayon po, umabot na ng 57 at 58. Pero yung problema po, ay inaangkat po natin, I think, 80% ng bigas Yun ang problema, hindi ba, ate? Nakakalungkot yan. Paulit-ulit natin ang pinag-uusapan na tayo ang nagturo sa Thailand. Ngayon, tapos bumibili tayo na bumibili. Samantalang, dapat suportahan natin ang mga farmers natin kasi marami naman tayong lupang pwedeng pagtaniman.